Mayroong grade 10 student na nagngangalang Kreya. Masasabi mo sa kanyang kilos na masayahin siya at palakaibigan. Kahit sino makita niya ay kinakausap niya. Ngunit sa likod nito ay Sige, una na ako. Bye-bye. ang mga kaibigan niya ay nilalait siya kapag wala siya. Habang pauwi si Kreya, may nakasalubong siya na lalaking sinipulan siya. Kaya naman kumaripas ng takbo si Kreya at nagmukmok sa gilid at umiyak. Sabado na nito. Umilata si Kreya sa kanyang higaan at sinabing, Makanood na nga ng TikTok. may nakita si Kreya sa TikTok na app na sikat ngayon para magkaroon ng bagong kaibigan. Ito ang Omicat. Dinawag niya ito at sinubukan agad dahil sa sobrang pagkainteresado dito. Pagka-open niya ng app, nagsimula na siyang makipag-usap kung kani-kanino. Pagkalipat niya ng bagong tao, dito niya nagbago ang kanyang buhay. Pogi naman na ito. Dito niya nakilala si Christopher. Matalino, matangkad, at pogi daw. Halos 5 months na silang nag-uusap ngayon. Kaya malaki na agad ang tiwala ni Kreya kay Christopher. Ngunit, isang araw, habang nag-uusap ang dalawa sa text, may sinabi si Christopher. Agad naman nagulat si Kreya. Ngunit mahal niya si Christopher kaya naman pumayag siya. Nag-send siya kay Christopher ng private part niya. Hindi lang yun. Paulit-ulit na si Kreya na kampante kay Christopher kaya send siya ng send kay Christopher. Dumating ang pagkakataon na sinabi ni Christopher na marami na siyang pera. Agad naman napangiti si Kreya. Kinabukasan, galing si Kreya sa paaralan at nakita siya ng kanyang ama. Ano po, Tay? Oo anak, ba't ang aga mo? May pupuntahan ka ba? Hindi po, Tay. Dito lang po ako. May niluto ko ulam dito. Alis na ako, lock mo yung pinto ah. Sige po, Tay. Ingat po. Makalipas ng ilang minuto, nagka-chat na naman si Kreya at si Christopher. Lo, paano niyo nalaman? Dito, nagtaka si Kreya pero pinabayaan mo na lamang ito. Makalipas ang ilang minuto, may kumatok sa bahay nila Kreya. Sino po yan? Ako to, si Christopher. Mahal ka. Labis ang gulat ni Kreya sapagkat ang pagkakaalam niya sa itsura ni Christopher ay pogi at matangkad na lalaki. Hindi nagsalita si Kreya kasi ayaw niya ma-offend si Christopher. Pinapasok niya na lamang ito. Nag-usap-usap sila Kreya at si Christopher. Makalipas ang ilang oras, Rhea, pwede ba pala pasok? Wow, thank you. Ganda naman. Kasi ang ganda mo. Ano ba? Ikaw lang pumalot. at dito na ni-rape ni Christopher si Kreya nang walang kalaban-laban. Subukan mo magsumbong. Papatayin kita kasama pamilya mo. Natakot si Kreya kay Christopher, kaya naman di siya nagsumbong kahit kanino, pati na rin sa kanyang ama. Kinabukasan, papasok na si Kreya sa paaralan nang biglang
Mag-iingay ka naman, eh. Hindi mo ba alam, kalat sa'yo ang katawan mo sa internet? Agad naman nagulat si Kuya at tumakbo sa sobrang hiya. Pag-awas niya, nakasalubong na naman niya yung lalaking sumipol sa kanya nung nakaraan. Sarap naman ang katawan na ito. Buti binenta sa akin ni Christopher ng 6K. At dito na nalaman ni Kreia na malapit lang pala ang tirahan ni Christopher. At dito din pala binenta ni Christopher ang katawan niya. O Freya, ano problema? Ba't ka naiyak? Tito, pinagsamantala mo ng ka-chatmate. Binenta niyo pa yung katawan ko. Akala ko mapagkakatiwalaan ko siya. Sabi na. Pakinggan natin yun. Kumagalala. At saktong palabas ang dalawang magtiyuhin. Nakasalubong nila si Christopher kasama ang kaibigan at dito tinuro ni Kreia si Christopher. Tito, yung pinangkasahan, Tito. Iko ko yun. Ay, tama na. Ay, tama na. Tito! Tito, Tito! Tulak ko yan. Mas mabuti nang nagsabi si Kreia kaysa pinagpatuloy ng isikreto ito. Dahil kung hindi, makapatuloy na ni-rape ni Christopher si Kreia. Natuto ako na dapat pala hindi ako basta-basta nagtitiwala kung kani-kanino, lalo na kung bago pa lamang kami magkakilala. Hindi din dapat ako gumagamit ng app kaagad dahil lamang sa sikat ito, lalo na't delikado din ang internet. Sabay-sabay natin iwasan at solusyonan ang mosaic si Saem.